Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa mga nakaraang taon, patuloy na lumalakas ang military cooperation ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Isa sa pinakamalaking simbolo ng kooperasyong ito ay ang taunang Balikatan Exercises, isang malawakang military training na pangunahing ginagawa ng Pilipinas at United States. Ngunit ngayong 2026, may isang development na nagdulot ng malaking atensyon sa defense community, mahigit 1,000 Japanese troops ang makikilahok sa Balikatan 2026. Ang development na ito ay hindi lamang simpleng military exercise. Para sa maraming analysts, ito ay isang mahalagang indikasyon kung paano nagbabago ang security landscape sa Indo-Pacific region. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, ang Balikatan Exercises ngayong taon ay inaasahang magiging isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng military drills na ito. Inanunsyo ng AFP Deputy Chief of Staff for Plans na si Major General Romel Cordova na mahigit 1,000 Japanese military personnel ang ipadadala ng Japan para makibahagi sa training exercises kasama ang Pilipinas, United States, at iba pang allied countries. Kung ikukumpara sa mga nakaraang taon, ito ay malaking pagbabago sa papel ng Japan sa Balikatan. Noong 2025, ang Japan ay may limitadong role lamang sa exercise, kadalasan bilang observer o tagamasid sa mga drills. Ngunit ngayong 2026, inaasahang magiging aktibong kalahok na ang Japanese forces sa iba't ibang military simulations at training activities. At kung titingnan ang mas malawak na larawan, may malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ang pagbabago na ito. Ano nga ba ang Balikatan Exercises? Ang Balikatan ay isang taunang military exercise na nagsimula pa noong dekada 1970 bilang bahagi ng defense cooperation ng Pilipinas at United States sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang salitang Balikatan ay nangangahulugang shoulder to shoulder, na sumisimbolo sa pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad. Sa mga nakaraang taon, ang Balikatan ay hindi na lamang simpleng bilateral exercise. Unti-unti itong naging multilateral military drill, kung saan maraming allied nations ang nakikilahok bilang participants o observers. Sa Balikatan 2025 halimbawa, umabot sa humigit kumulang 14,000 troops mula sa Pilipinas, United States, Australia, at Japan ang nakibahagi sa exercise. Ngunit ngayong 2026, inaasahang mas lalaki pa ang saklaw ng training. Bukod sa Japan, inaasahan ding sasali ang mga military personnel mula sa Australia, Canada, New Zealand, at France, habang may hanggang 18 bansa naman ang makikilahok bilang observers sa Balikatan International Observers Program. Ibig sabihin, ang Balikatan ay hindi na lamang tungkol sa dalawang bansa. Ito ay nagiging isang multinational security cooperation platform sa Indo-Pacific region. Bakit malaking bagay ang pagsali ng Japan? Ang pagsali ng mahigit 1,000 Japanese troops sa Balikatan 2026 na ay hindi lamang tungkol sa dagdag na manpower sa military exercise. Ito ay isang malaking geopolitical signal. Matagal nang may security partnership ang Japan at Pilipinas, ngunit sa nakaraang dekada ay lalo itong lumalalim dahil sa lumalaking tensyon sa Indo-Pacific, partikular sa South China Sea at West Philippine Sea. Sa katunayan, mula pa noong huling bahagi ng 2023, nakapagsigawa na ang Pilipinas at mga partner countries ng mahigit 35 maritime cooperative activities, o joint patrols at military exercises sa karagatan. Marami sa mga aktibidad na ito ay nagaganap sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang territorial disputes at maritime tensions. Dahil dito, nagiging mahalaga para sa Pilipinas na palakasin ang defense partnerships nito sa mga tinatawag na like-minded nations, kabilang ang United States, Japan, Australia, at iba pang allies. Ang presensya ng Japanese forces sa Balikatan ay nagpapakita ng collective deterrence, o ang ideya na ang mga allied countries ay magkakasamang magtatanggol sa regional stability. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit posible na ang aktibong partisipasyon ng Japan sa Balikatan ay ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang kasunduang ito ay nilagdaan sa Maynila noong July 8, 2024, at kalaunan ay ratipikado ng parehong bansa. Opisyal itong nagkabisa noong September 11, 2025.
Ang RAA ay isang mahalagang defense agreement dahil pinapadali nito ang deployment ng military forces ng dalawang bansa sa teritoryo ng bawat isa para sa joint training, disaster response, at iba pang military activities. Sa madaling salita, kung dati ay komplikado at mabagal ang proseso ng pagpasok ng foreign troops para sa exercises, ngayon ay mas streamlined na ang mga procedures. Dahil dito, mas madali nang makapagdala ng troops ang Japan para sa mga joint exercises tulad ng balikatan. Para sa defense analysts, ang RAA ay isang historic milestone sa Philippines-Japan defense relationship. Paano magbabago ang balikatan 2026? Bukod sa mas maraming troops at mas maraming participating countries, inaasahan ding mas advanced ang magiging training scenario sa balikatan 2026. Sa mga nakaraang exercises, ang focus ay karaniwang nasa humanitarian assistance, disaster response, at conventional military operations. Ngunit sa mga bagong iterations ng balikatan, unti-unting lumilipat ang focus sa multi-domain warfare training. Ang ibig sabihin nito ay sabay-sabay na paggamit ng military capabilities sa iba't ibang domains tulad ng land operations, naval warfare, air operations, cyber warfare, at kahit space-based systems. Layunin ng ganitong training na ihanda ang Armed Forces of the Philippines sa mga modernong security challenges. Kasama rin sa mga pinag-aaralang gamitin sa exercises ang mga modern missile systems at anti-ship capabilities upang mas mapahusay ang defensive capabilities ng bansa. Para sa AFP, ang ganitong training ay mahalaga habang patuloy ang modernization program ng Philippine military. Ano ang ibig sabihin nito sa regional security? Ang pagsali ng Japan sa balikatan sa mas malaking scale ay may malawak na implikasyon sa Indo-Pacific security environment. Sa loob ng maraming dekada matapos ang World War II, limitado ang military activities ng Japan dahil sa kanilang pacifist constitution. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unting pinalalawak ng Japan ang papel nito sa regional security cooperation. Kasama na dito ang joint exercises, defense equipment cooperation, maritime security partnerships. Para sa Pilipinas, ang partnership na ito ay nagbibigay ng karagdagang support sa pagpapanatili ng freedom of navigation at maritime security sa mga disputed waters. Para naman sa Japan, ang cooperation sa Pilipinas ay mahalaga dahil ang archipelago ng Pilipinas ay isang strategic location sa tinatawag na First Island Chain, isang geopolitical line na mahalaga sa maritime security ng Indo-Pacific. Kung titingnan ang pattern ng mga military exercises sa nakaraang ilang taon, malinaw na may lumalaking trend, mas nagiging multilateral ang defense cooperation sa rehiyon. Hindi na lamang US at Pilipinas ang nag-e-exercise. Kasama na rin ang Japan, Australia, Canada, France, New Zealand, at iba pang partner countries. Ang layunin ng ganitong setup ay hindi lamang training. Ito ay isang paraan upang ipakita na ang mga democratic nations ay handang magtulungan upang mapanatili ang regional stability. Sa strategic terms, ito ay tinatawag na collective deterrence. Ibig sabihin, kung may anumang destabilizing action sa rehiyon, hindi lamang isang bansa ang tutugon, kundi isang network ng allied nations. Ano ang susunod na mangyayari? Habang papalapit ang balikatan 2026 na nakatakdang ganapin mula April hanggang May, patuloy ang paghahanda ng Armed Forces of the Philippines at ng mga partner militaries. Inaasahan ng AFP na ang exercise na ito ay hindi lamang magpapalakas ng operational readiness ng mga sundalo kundi magpapakita rin ng mas malalim na strategic cooperation sa pagitan ng mga allied nations. Ang presensya ng mahigit 1,000 Japanese troops sa balikatan ay isang malinaw na indikasyon na ang security cooperation sa Indo-Pacific ay patuloy na lumalawak. Para sa Pilipinas, ito ay bahagi ng mas malaking layunin na palakasin ang national defense capability habang pinapalawak ang partnership sa mga kalyadong bansa. At sa mas malaking perspektibo, ang balikatan 2026 na ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang military exercises sa kasaysayan ng rehiyon. Hindi lamang dahil sa dami ng troops na sasali, kundi dahil ito ay simbolo ng bagong era ng defense cooperation sa Indo-Pacific. Sa mga darating na taon, posibleng mas dumami pa ang mga bansang sasali sa ganitong klase ng exercises. At kung magpapatuloy ang trend na ito, ang balikatan ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang multilateral military exercises sa buong Asia-Pacific region.
Isang malinaw na mensahe na sa panahon ng tumitinding geopolitical competition, ang mga bansang may parehong interes sa seguridad at stability ay handang tumayo balikat sa balikat para sa kapayapaan at seguridad ng